Hello Team Authentic all over the world! Tuloy-tuloy ang pamamasyal natin dito sa Ilocos, and in this episode, sabay-sabay pa rin tayong mamamangha sa ganda ng Pagudpod. Kung hindi pa rin po kayo nakasubscribe, please do subscribe kung magbubuk po kayo via Agoda, Hotels Manyan or Activities. Ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Magandang buhay, everyone! Mayong buntag, guys! At napakagandang tanawin ulit ang bumungad sa atin. Hindi namin pwedeng ipagdamot sa inyo. Dito pa lang sa pagsisimula natin, gusto na naming ma-feel nyo kung gaano kami namamangha sa Pagudpod. Apakaganda ng Pagudpod. Grabe. Mapapa-thank you Lord ka talaga. Look at that view. Ayan, samahan niyo po kami. Itutuloy-tuloy natin ang pagkamangha sa Pagudpod, Ilocos Norte. O guys, ready na ba kayo? Dito pa lang sa ating first stop, sigurado mamamangha na kaagad tayo. And actually, etong pinuntahan natin, tinatawag siyang Little Batanes of the North. Yes, and dapat kasama to doon sa North na tour. Pero tayo ngayon natin siya sinama para tutuhugin na lang natin. And grabe, iba rin siguro talaga yung una, nasa probinsya ka. Pangalawa, magigising ka ng maaga. May something sa'yo na sinasalubong mo yung nature. Grabe, parang may pagkakonting senti, emotional. Grabe dito, yung dinaanan namin, sabi ko nga kay Enzo, parang probinsya na siya ng ibang bansa or Southeast Asia yung dinadaanan natin. Colorful, ganyan. Tapos meron pa kami nadaanan doon na ang presko-presko, puro puno talaga yung paligid. Yung sinasabi, oh, ang lamig! Ang lamig. Yung parang meron siyang natural na air condition. Yes. And also, feel na feel mo yung nature. Alam niyo kung bakit? Ang daming insekto. Ngayon dito, grabe yung Makakasalubong mo yung Yes. insekto. Very probinsya, sobra siyang nakakagaang ng feeling. Ang dami-dami na naming hindi na ipakita sa inyo. Dapat 20 minutes lang yung biyahe namin. Promise, lumagpas siya ng 1 oras. 6:30 tayo umalis sa ating accommodation. Malapit lang sana siya. Ang ganda kasi talaga. Yung pupuntahan kasi natin ay viewpoint. Pero ang dami namin pinuntahan pang iba pang viewpoint. Tara. Akyat na tayo. Ay may tour ata dito. Tsaka nakakaligaw din yung Google Map. Marami namang viewpoint. So kahit maligaw kayo, carry lang. Kasi ang ganda naman nung makikita nyo. Ito guys, ito yung mga pakpak nung ang lalaki ng mga gamo-gamo dito. Pati yung room namin, pinasok ng ganyan kalalaki. My God. Bes, habang pakit tayo, pa-excite ako ng pa-excite. Oo. Ito ano lang to, madaling lakad lang. Umulan pa kahapon. I mean kagabi. The whole night, ang lakas ng ulan. And, ready na ba kayo guys? Handa na ba ang lahat? Ladies and gentlemen, this is Pagudpod. Ang ganda.
Oh, that's why it's called Little Batanes. Actually, popular daw dito yung pa-heart shape. Oo nga. So, baka dito sa baba hindi siya masyadong makikita. Tara, baba pa tayo. Grabe, apakaganda ng Pilipinas. Ano ba? We understand kapag sinasabi nating mahal sa Pilipinas, pero meron namang mga lugar na mura. Itong Ilocos, itong Pagudpud, ang mura lang dito. Yung accommodation namin, 1,200. Yung bus naman, pinakamahal na siguro yung 1,500. Tiisin nyo lang yung 12 hours kapag diretso. My God naman. Tatanggihan nyo ba yung ganitong kagandang view? Umiiyak na ako, bes. Binibenta ko na talaga yung Pilipinas. Oo, pasyalan natin ang Pilipinas. Apakaganda talaga. Tingnan nyo dito. Look at that view! Kahit saan kayo pumunta, makikita nyo talaga yung mga windmills. Tara na. Pangpaganda ng morning. Itong ganitong kagandang view. Umaapila kami sa inyo, charot. Oo, you know us naman. Sasabihin namin sa inyo kung worth it o hindi. Kami, nangihinayang kami, napakiramdam namin, sobrang ganda ng lugar. Tapos affordable naman. Tapos hindi nyo nararating, hindi nyo napupuntahan. The fact na kilala nyo naman kami na on a budget kami and nararating namin to. Ibig sabihin, lalo na kayo, kayang-kaya nyo. Promise, pumunta kayo dito sa Pagudpud. Kapag ka narating nyo to, talagang masasabi Sabi nyo nyo, talaga. worth it na. At ang ganda ng Pilipinas. Kung wala pa tayong budget pumunta sa Batanes. Oo, dito na lang muna sa Pagudpud. Guys, sana nabigyan namin ng justice kung gaano kaganda tong lugar. Papakita namin sa inyo mamaya sa mga drone shots. At alam nyo ba, na mga 40 minutes na kaming nandito, palakad-lakad lang kami. Tapos photoshoot, video, and yun lang yung turista kanina. Yung nakasabay natin, tapos ngayon wala pa. Apakaganda, kaya lang nakakalungkot pa din. Sorry hindi naman sa parang nagsisermon kami. Kasi from time to time, nakakita kami ng mga upos ng sigarilyo. Pati ano, bote Tapos mga bote ng soft drinks. Ayan sigarilyo, upos ng sigarilyo. Diyos ko, meron pang hot sauce. Ayan bote ng soft drinks. Alam nyo, apakaganda ng bansa natin. Tayo talaga ang sumisira. Tignan nyo naman, inaalagaan yung ganito kang gandang lugar. But anyways, hindi naman makikakaila kung gaano siya kaganda. Kaya dapat binibilangan yan. Dito tayo magsimula sa windmills. Ready na kayo? In 1, 2, 3! Ang ganda! Pagudpud is fabulous! Actually, kahit yung alon, may sariling kumpas. Ang sarap lang dito tumambay. Hindi pa maaraw. Pinagbigyan tayo ng magandang weather. Hindi umuulan, pero hindi naman maaraw. Perfect weather for pamamasyal.
O, paano? Ito na yung vlog natin. Kita-kits sa mga susunod. Bye everyone! Kota agad. So, syempre, nagsisimula pa lang tayo. Yung susunod na mga pupuntahan natin, ito na yung pinuntahan namin last time. And we're so excited kasi this time, kasama na namin kayo. So, medyo malayo-layo rin to. Mga 30 minutes ulit tayong bibiyahe. Let's go! After 30 minutes motor ride, nandito na tayo sa Bantay Abot Cave. Yes. Guys, sabihin lang talaga namin, parami. Huwag talaga kayong matutulog kapag Naka-van snow. nakaban kayo or nakamotor. Naka-tour. Promise. Ang magbibigay kami ng top 3 na pakiramdam namin, mga pinakamagagandang nag-motor ride kami. Hindi na to sa pagkakasunod-sunod Batanes, Camiguin, tsaka itong Pagudpod. Grabe, talagang malilibang ka talaga sa sobrang ganda ng paligid na makikita mo. Anyways, ayan sige. Ito may konting adventure naman. Kailangan natin bumaba and then maglulusong tayo. Kasi high tide na para makapunta tayo dun sa cave. Nandoon yung cave. Ayan may mga galing na doon. Ito yung bababain natin. Tara, let's. Seniors friendly ba siya? Sa totoo lang kasi depende. Kayo yung nakakakilala talaga sa ka-family nyo. Kasi for example, yung doon sa 4x4, sinabi namin hindi siya seniors friendly. Pero may nakita kami mga seniors. At may mga bata din kasama. May mga bata din. Ganda talaga. Ito yung Timang Tangrak. Abot na natin, tanaw. Pero dito muna tayo sa Abot. Ano yung cave, Bes? Bantay Abot. Bantay Abot Cave. Tara. Ay, maano daw? Madulas. Puno daw ng lumot. Tara. Ingat na lang tayo. Ay, grabe. Madulas po. Ay, try mo, kuya. Ikaw ba si Dugong? Magtanggal ka ng tsinelas mo, sige kuya. po. Iwan mo doon. Remove your footwear. Grabe, madulas daw. Darling. Maraming salamat. Enjoy po kayo. Yes, enjoy time. Dito na lang daw, iwan na lang daw dito yung tsinelas or bitbitin kasi malumot na daw dun sa part na yun. Kasi doon, pupunta pa tayo doon. Ay, mababasa din daw yung bag mo, Bes. Talagang may paglusong palang magaganap. Na-tsempo siguro tayong high tide. Iwan na natin dito yung tsinelas natin, pero grabe, sobrang sakit sa paa. O, tara! Adventure! Ay, may makasalubong na tayo. Aray ko, ang sakit sa paa ng bato. Ay! Ay, mababasa talaga tayo. May kinakabahan ako ng konti. Lahat ng makasalubong namin sinasabi na madulas. O, ingat, ingat. Di bali ng mabagal. Basta sure na safe tayo. Kinakabahan tuloy ako, hindi ko alam kung saan yung madulas na part, Bes. Oh. Madulas na dyan? Oh, wait lang ha. Oh my gosh. Ito na yung madulas na part. Ay, grabe. Ay, nakakatakot yung maano ka pa ng tubig eh. Ang dudulas na nga dito. Ito sobrang dulas nito. O, paano? Huwag na tayong mag-vlog ha. Ayun nandun yung cave. Ang ganda Doon tayo niya. magkita-kita. Doon tayo magkita-kita. Kasi baka ang makita yung paglagapak namin. Kasi ang ganda na sana ng experience natin. Kita-kits! We made it! Nalampasan natin pinakamadulas sa daan. Yes. And then maganda dito yung palakasan ng loob. Kunyari may nakasalubong kami. Sabi, mga kapatid, ingat kayo. Ha, di bali ng gumapang, wag lang kayong madulas. Sabi ko, wag po kayo mag-alala. After nyo po, yung gagapang na din. Kami ang gagapang. Promise. Pero grabe, sobra siyang worth it. Ang ganda. Dito pa lang, apakaganda na. Tapos kung dito makikita nyo, White Beach na yung mga nakikita natin, Gusto sana namin doon bumaba, kaya lang parang merong kasal. Doon sila sa dagat. Ayan, ito lang naman yung mahirap na part. Tapos ito, bato na. So, kayang-kaya na. Ito yung iconic dyan. Papakita namin sa inyo. Ayun na, nauna na si Enzo. Oh, iconic! Ganda talaga.
Pero sabi na Enzo, last time hindi daw kami rito dumaan. Saan ba kami dumaan last time? Baka iba na nga kasi ngayon. Actually, ang dami ng pinag-iba ng pagudpod. But for the better, ha? Kumbaga, ang dami dati, hindi naman ganun yung daan. Ngayon, mas ginanda. Oh my gosh, ang hirap din pala ng walang tsinelas. Sana pala binitbit na lang natin. Ang sakit sa ba? Ay, ayan ang White Beach siya na. Ganda, oh. Ay, oo, parang dito tayo dumaan last time. Sa beach. Kasi parang naging private doon eh. Oo, naging private na nga siguro. Ayan, oh. Ang ganda. Oh, ito yung ganap dito. Mamangha sa ganda ng kuweba. Ganda talaga, oh. Napaka-instagrammable. Worth it yung ganitong pagkaitim ko. Ito na yata yung todong pagkaitim ko. Promise. Natural tan. Yes. Grabe, sa ganda ng Pilipinas, talagang worth it. Ang pagkaitim. Yes, oo talaga. Kasi kapag hindi ka naman kasi nag-explore, hindi mo makikita kung gaano siya kaganda. Ang damdamin lang namin ng very light kasi baka mamaya may dumating ng mga tao. Ngayon kasi talagang solong-solo namin. And syempre, pakita pa namin sa inyo yung kabuuan. Pero by this time, para lang malaman nyo kung bakit dito kami nakaupo, ipapakita namin yung nasa harapan natin. Para na naman kami nanonood ng movie or TV. Napakaganda nung background natin. Hindi pala background, nasa harapan pala namin. Front view. Yung front view natin, napakaganda talaga. White Sand Beach, dagat, rock formation, and then itong kuweba, nakikita nyo. Tapos yung bundok. Perfect na perfect. May mga ano pa, oh. Paniki ba yan? Ay, ibon. Kala ko paniki eh. Ayan. Diba? Sobra lang din siya uling nakaka-relax. Ang dami ng bagong dating. Ito lang talaga yung ano dyan, struggle, yung dyan sa part na yan. Kasi kailangan dahan-dahan. Tapos ang nakakatakot pa dyan kapag humampas bigla yung alon. Pero kung view ang pag-uusapan, look at that view! Napakaganda ng pagudpod. Yung palang tumambay ka dito, actually, nakakalibang na. And then pwede kayo dyan mag-swimming. Lalo na kung marunong kayong lumangoy. Or lub-lub-lub-lub lang. Ay, at sumisigaw na sila. Okay, umaabot kasi yung ano, yung alon. Naman yung nasa kabilang part. O baka nga naging private property kaya hindi na pwede diyang dumaan. Dati kasi dyan lang kami dumaan sa gilid na yan. Ayan yung White Beach. Ang ganda din. Grabe si Pagudpod. Ang daming surprises pa din. Kahit pangalawang beses na namin, namamangha pa din kami. Even itong mga bato-batong to, Instagrammable yung gamit natin. Nagpapalipad na si Enzo ng drone. Ayun sa Enzo, oh, kinakarir niya talaga for all of you. At syempre, gustong-gusto kasi talaga namin maipakita sa inyo kung gaano siya kaganda. Guys, mga 2 minutes pa lang tayo.
nagmo-motorbike. Paakyat nga lang siya. Hindi namin matiis na hindi kayo dito ihinto. Pakiramdam namin dito maganda yung view ng Blue Lagoon. Doon na kasi tayo ngayon pupunta. Pero ito, pakita namin sa inyo. Tignan nyo naman yung view natin. And from here, kitang-kita na kung gaano talaga siya ka-blue. That's why it's called Blue Lagoon. And baliktad nga siguro, no? Kasi nabasa namin, dito daw malakas yung alon. Baka kapag kahabagat season, nag-iiba. So ito naman, pakiramdam namin, kalmado yung tubig dito. Tapos sa taas natin, meron pang mga windmills. Grabe talaga, apakaganda. Oh, nandun nga yung mga activities, water activities, meron doon nagbabanana boat. Hi Beso, meron pa doon yung parang Futamigaura. Dalawang rock formations. Pakita namin sa inyo. Zoom natin ng very light. Meron din doong rock formation. Pakiramdam namin, nagsa-sandbar doon, no? Tapos matatawid siya. Oh my gosh. Pakaganda talaga ng pagudpod. Ngayon namin siya super na-appreciate. And finally, nandito na tayo sa Blue Lagoon. Yes. Pero isang lang muna, isang pahapyaw muna na view. Kasi kumukulo na pa Tom yung Cruise na hindi na talaga kaya. Kain muna tayo dito sa Blue Lagoon Inn and Restaurant. Ito na yung Blue Lagoon. In all fairness, maganda naman talaga. Tapos naghanap kami ng restaurant na nandito lang sa beachfront. Ito, meron. Blue Lagoon Inn and Restaurant. O tara, pasok na tayo. Meron kami nadaanan, sobrang dami ng tao. So dito na lang tayo. Dito wala pa. O di ba? Kami lang yung tao. Naka-order na tayo. So syempre meron pa rin tayong pinakbit, pero may condition, no? Tinanong muna namin. May kalabasa po ba yung May pinakbit kalabasa mo, ba? kuya? Sabi meron. Sabi ko, Kuya, sure, Sure po po, ba? Kasi nakakailang pinakbit na po kami dito sa Hilpox. Walang kalabasa. Sabi, sure po talaga. Yan. So pinakbit ulit tayo, syempre. Actually, nasa ng pinakbit nila, masarap. Masarap. Kaya lang, syempre, gusto ko kasi yung kalabasa. And then, magpo-pork adobo muna tayo. Yung pork adobo, 450. Good for 2 to 3 persons na siya. And then, yun namang pinakbit, 375. 300 300 ba? pesos. Chop suey is 375. Okay, 300 pesos. Tinubuan pa kita. Yan ang pinakbit. Kalabasa. Kalabasa. Tignan nyo naman. Apakarami ng kalabasang nilagay. Oh, pwede naman palang mag-request. Tapos meron pa rin ano tawag ito? Bulaklak ba ito ng kalabasa? O yung maliliit na Ito. Oo, bulaklak ng kalabasa. Ay, hindi. ampalaya. Maliliit na ampalaya. Okay. Tapos may luya din, oh. Oo, may luya sila. And then, ang totoo malaki tong servings na to. For 300 pesos, okay na to. Hindi siya good for 3. Marami siya. Siguro. And then, ito yung adobo. Ito yung magkano to, Bes? 450. Ito, okay to. Pang 2 to 3. Carry na. So, kung yan yung ulam nyo, okay na yan. Tapos, yung kanin nila ay 30 pesos each. Ano na, Bes? Let's eat na. Makakatikim na ng authentic na pinakbet na may kalabasa this time. Oo. Why not? Ang bango, no? Bango. Actually, ang maganda rin kasi sa kanila, yung kamatis talaga nila. Makamatis sila sa Makamatis din sila eh. Oo. Kasi tayo, hindi ko lang alam kami. Pag nagluluto ba tayo? May kamatis, di ba wala? Wala. Oo, walang kamatis. At saka toyo tayo, diba? Oo. Tikman na natin. Ayan. Napahappy ako ng kalabasa. Harap. This time yung yung alat ng bagong nananapak. May gano'n na siyang factor. At saka yung yung pait ng lasang-lasa. Ampalaya. Ampalaya. And tapos na tayong kumain. In fairness naman, masarap din yung adobo. Actually, sa probinsya, masarap yung adobo, no? May lasa silang humba, parang ganun. Na maalat, no? Matamis na maalat, yes. And meron siyang service charge na 5%. O, ito na yung Blue Lagoon.
Carry na yan kasi ngayong araw na to wala pa kaming gastos because lahat nga pala ng pinuntahan natin walang entrance fee. Yun yung maganda ngayon. Oo, yun yung maganda talaga. Hello po, mga souvenirs. So, go na tayo sa ganong food. Pero again nakita nyo naman kahapon yung kinain namin. 275 pesos lang lahat yun. Yung mga barbecuehan. Ay, may hagdan. Wala bang hagdan? Pwede na may yata tayo humakbang na dito. Maano na, oo. Dito. Maano naman oh. Hakbang na lang tayo. Ito na kagad yung buhangin. White na white! Uy, grabe to. Oo, ang labot. Ito buhangin check. Powdery white talaga siya. Kaya lang basa na. And, again, hindi maaraw. Kung maaraw to ay grabe. White na white. Uy, tsaka alam nyo, ayun na nga. Sabi, dito daw yung maalon. Pero tignan nyo naman, hindi. Or baka mali lang intindi ko. Baka baligtad pala. Ang ganda naman nung ano. Ay, magubad na kagad ako ng tsinelas. O, di ka naman. Ay, grabe, pinong-pino yung buhangin. Nung nagpunta rin kasi ata tayo rito last time, tag-ulan, hindi natin siya na-appreciate na. Ay, grabe, ang linaw ng tubig. Ay, ang lamig. Oo, matalinaw. Parang gusto ko nang maligo. Pero ito yun, di ba? Ito yung naalala ko before, yung biglang lalim, yung paghakbang mo, hanggang ano na kaagad, hita na kaagad. Uy, ang ganda rin dito. Yung doon kasi kahapon, sa Saud Beach, hindi tayo nakalusong because, pakalakas ng hangin. Hangin tuloy. Hangin at alon. Ngayon dito, nakakalusong tayo. Tapos ganyan naman yung view natin, may windmills. Diba? Only in Pagudpod. Tara, lakad pa tayo. Ay, grabe yung tubig. Ang linaw. Hindi naman mawawala yung tsinelas natin. Kanina nga iniwan natin dun sa kuweba yung tsinelas natin. Hindi naman nawala. Meron din dito ngayon nga, nagbabanana boat. And then, yun nga lang talaga, sobrang nakakalungkot. Meron kami dong nakita na accommodation, resort talaga. Parang may pagka-theme park pa ngayon dating. Sarado na. And then, ito naman dati siguro, hindi ko na kasi talaga maalala, may mga zipline pa dito. Ngayon, sarado na din. Tapos makikita nyo yung mga establishments dito, yung mga, yung mga bubong, nagtanda-tanggalan na. Yun din kasi isa sa kinakaharap, actually, na challenges dito sa part na to Daanan kasi talaga siya ng bagyo. Tapos harap na harap pa talaga ng dagat. Pero kung ganda yung pag-uusapan, pakaganda. Pero mas blue siya sa taas, no? Dito sa baba, hindi. Hindi mo siya maano na parang blue. Ay, grabe, ang swerte natin. Kasi, pinatapos mo na yung drone shot ngayon ni Enzo. Kasi pakiramdam namin uulan na. Umidilim din ka lang ito. Yes! And, pinatapos niya rin muna yung mga highlights kasi ito na naman talaga yung highlights natin, itong tatlong pinuntahan natin. Yung last natin na pupuntahan, famous na famous din yun pero dadaan lang tayo. So, di ba, talagang pinakita niya talaga sa atin yung ganda ng Pagudpod. Talagang gusto talaga ng Pagudpod, may pakita namin siya sa inyo. And
And ito na nga yung ating last destination, ang Patapat Viaduct. Ito ay 1.3 kilometers scenic bridge na nag-uugnay. Nag-uugnay? Ano ba yung in Tagalog? Tagalog may nag-uugnay. Nagko-connect sa Cagayan going to Ilocos. Kasi dati daw, anong mababa pa, yung bridge dito, lagi daw inaabot ng dagat. Ay, Diyos mio. Ito yung agaw buhay, yung ganyan. May mga bus pa namang dumadaan. Tabi lang din tayo. Kaya ngayon ang ginawa nila guys, sinasan nila ng up to 31 meters above sea level. Yes, and then nag-inaugurate siya noong 1986. Ang linaw ng tubig. Linaw ng tubig dito, oo. Crystal clear. Yung nakikita natin sa ibaba, yan yung dating tulay. Grabe, ang baba nga. So, umaabot daw yung dagat. Kaya pahirapan makaluwas or makadaan dito, yung from Cagayan going to Ilocos and vice versa. Ang linaw ng tubig. O, diba? Tulay na naging tourist spot. Why not? Actually kasi talaga, syempre, more than dun sa tulay, yung view talaga. Ang ganda talaga. Promise, kapag pumunta kayo sa Pagudpod, isa to sa mga scenic na i-drive. Tignan nyo naman, ang konti lang nung pinuntahan natin. Nagsimula tayo ng 6:30. And ngayon, alauna na. Sobra naming na-enjoy. Tapos, ang problema pa naman dito, hapon umuulan. Dire-diretso na sa gabi. Hi! Sa isang iglap, ang dami lang nakapilang sasakyan. Kasi yun talagang ganap dito, magbi-picture, video na lakad-lakad, ganyan. Kumbaga, ito yung sa Bohol na ano yung tawag doon? Man-made forest. Ang kaibahan dito kasi, wala ritong nagbabantay yung nasasabihin kapag kami dadaan na. Unlike doon sa man-made forest, meron. Grabe, bigla sila magsiset up ng camera sa gitna, tapos takbo kapag kami dadaan. Ang maganda naman sa kanya, mahaba yung Yes, bridge. sabagay, mas nakikita na kaagad. Kaya pag may sasakyan, makakano ka agad. Oo. And siguro, alam din naman ng mga dumadaan dito na tourist spot na talaga to. And then may mga scramble. Ay, nasosyal naman scramble. Nung panahon namin, scramble. Yung pala yung tawag doon. Kailang haba nung pila. Balik tayo dun sa bayan. Doon, chill na tayo. Ano lang tayo doon, hanap lang tayo doon, tignan natin kung merong cafe na pwede nating tambayan saglit. Tara na! Experience uli natin. Ayan, nag-set up na naman sa tanda. Ang dami ng tao ka agad. Dami na bigla ng tao. Ano tayo, masasama tayo sa picture. And then maganda naman dito, kahit naman yung mga sasakyan na dumadaan, ano din sila, ingat din sila. Hello po! Hello po, salamat. Ayan. Diba? Na-experience din natin itong famous bridge here in Pagudpod. Actually, inaalala namin before meron ditong waterfalls, pero nawala na din. Ano lang naman yung maliit na waterfalls lang. Kapag may dumadaloy na tubig from the mountain dito, ngayon wala na yata. At dito na nagtatapos ang ating Pagudpod adventure. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? And we are back at Saud Beach. Ito yung Saud Beach. Tapos dito, kain lang tayo. Mag-cafe lang tayo dito. Dito tayo mag-cafe.
Tara. Chill na tayo. Today is a Saturday. So ayan, ngayon marami ng tao. Tapos dito nga pala yung bayaran ng environmental fee daw. Dito. Ito kasi gated siya. Pero alam nyo guys, kapag ka lumakad kayo doon sa bandang dulo, open siya. Public beach siya. So siguro ito lang yung talagang area na to, yung private ito. Pero meron dyan, parang public beach siya. And kahit sarado na to sa gabi, meron pa rin nakakapunta. Nakita lang namin kahapon. Pero kapag ka dito kayo, pakita lang namin sa inyo yung time. Kasi baka kahapon, hindi namin naipakita. Ito. Tapos meron ding cottage rental. And then parking fee. Ayan. Oh guys, lumipat tayo. Pero malapit lang yan, no? Wala pa nga itong 1 minute, natatanaw ko nga kasi... Coffee na lang yung available nila doon. Yes. Ikaw, coffee lang natin kinang Oo. umaga. And also nga pala, nagtanong na rin kami para sure, pagpasok nyo pala doon, magbabayad uli kayo ng 50 pesos. So pakiramdam namin, hindi siya environmental fee. Entrance fee siya. Entrance fee. Oo, iniba lang yung term. Kasi kung may environmental fee, dapat yung iba nating mga pinuntahan na tourist destination or tourist spot, siningil din, tayo. oo. Wala naman. Dito tayo sa Boba Milk Tea. Ayla Boba Milk Tea. Tapos pakita lang namin sa inyo yung sinasabi namin. Eto, meron dito mga resort. Villa Carlina. Tapos, eto na nga. Hello po. Ito yung sinasabi namin sa inyo na pwede kayong pumasok kasi wala namang gate. So, ito yung magbabayad kayo ng 50 pesos dyan. Pero ito, wala itong gate. Public siya. Ayan, pag diniretso nyo to, beach na din yan. Ay, ang Abibi umiinom. Ayan, beach na din yan. So, pag dito kayo dumaan, hello po. Pag dito kayo dumaan, wala kayong entrance. Ayan din yan, shout out daw. Hello po, shout out. Taga saan po kayo? Taga Manila din. Hello po. Nice meeting you. Habang umorder si Enzo, lakad ko kayo dito. Alam nyo, pakiramdam nga namin, naiiba yung hangin, direksyon ng hangin, kada season. Ngayon kasing habagat season, dito lang mahangin. Yung pinuntahan natin kanina, hindi. Eto. Nasa beach na tayo. Wala ditong bayad. Public beach siya. Ito din, Tapos ito, meron. Hello po. Tapos meron dito mga jet ski. Apakalakas lang talaga ng alon. I mean, naapakalaki. Pero again, kitang-kita kung gaano siya kaganda. Recap na tayo. So, kamusta ba itong pagod pod? Siguro naman, ito ulit yung sinasabi namin na hindi na namin kailangan parang so much talking. Ilaban. Nakita niyo naman na siguro kung gaano siya kaganda. And ang nakakatuwa lang, lahat ng dinaanan natin, yung kalsada, lahat ng tourist spot, yung papunta ng tourist spot, ang kaganda ng kalsada. So, kumbaga, ang layo na nitong pagod pod, pero kapag nandito ka na, hindi ka maiinis na, ang layo na nga nung biniyahe ko. Tapos, ang pangit pa ng daan, ng kalsada, para makapasyal tayo. So, hindi siya ganun. So, kitang-kita pa rin kung gaano kaganda yung pagod pod. Kasi, naturally, napakaganda niya na. Ang kailangan na lang talaga natin alagaan. At irespeto talaga yung kalikasan. Kasi sayang naman, nabiyayahan tayo ng napakagandang kalikasan. So ayan, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa buong Ilocos series natin. Na-enjoy mo siya? Sobra kong na-enjoy. Yes. Kahit nangitim na tayo. Sobra. Tapos, habang nag-edit kami, parang sinasabi ko kay Enzo na pakiramdam ko isa to sa pinakamagandang series na nagawa natin. Not because maganda yung vlog, I mean, ang ganda kasi nung experience, iba-iba yung na-experience namin. So yeah, maraming salamat po. Pero syempre, di ba, the best is yet to come. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs saan mang sulok ng mundo. Bye everyone.